Phil Jackson, Sean Bradley. Alam niyo ba mga kapatrol na merong 7'6" player noon ang NBA na second overall pick at ang pangalan niya ay si Sean Bradley. And in this video, ay ikukumpara natin kung sino ang mas magaling, si Sean Bradley ba na isang second overall pick o ang ating idol na si Kai Sotto na isang undrafted. At upang magkaroon tayo ng better idea, ay panoorin muna natin ang highlights video ni Kai Sotto vis-a-vis Sean Bradley. Styles, nice roll. Proud to be in the NBA. Well, isa lang ang masasabi ko. Kai Sotto deserves to be the first overall pick sa NBA. Obviously, Kai is more skilled and talented, mas athletic at mas malaki ang katawan. Kahit sa ang anggulo titingnan, ay napakalaki ng advantage ni Kai over Sean Bradley. Pero bakit si Bradley ay naging top pick samantala ang ating idol na very skilled ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapasok sa NBA? Well, sayang, nasa wrong generation kasi si Kai. Kung ipinanganak lang sana siya 30 or 40 years ago, ay walang duda isa si Kai sa mga top NBA prospects noong panahon na ang laro sa NBA ay nakafocus sa mga big man inside the shaded lane. Malaki na kasi ang kaibahan noon at ngayon. If you are like Kai Sotto na legit 7'3", ay dapat meron kang bilis na kasing bilis sa mga guards to make sure na magiging top pick ka sa NBA. At yan sina Vek Wembanyama at Chet Holmgren, dalawang players na napakatangkad pero ang bilis ay parang mga guards. At ito ang kulang ngayon ni Kai sa kanyang natural skills. Kulang talaga ang kanyang bilis kaya nag-aatubili ang NBA na kukunin siya kaagad. And from all indications, ay mahirap na ma-improve ang bilis ni Kai. Kaya nag-change course sila at nag-focus sa power and strength with the hope na kapag lumalakas at lumalaki ng husto ang katawan ni Kai, ay he will be able to dominate the NBA. Pero again, in terms of overall skills and talent, ay walang duda napakagaling ni Kai. Kung ikukumpara mo kay Sean Bradley, it's just that nasa maling generation si Kai. Pero hopefully mag-evolve na naman ang basketball at babalik na ang NBA sa mga big men dahil sa ngayon ay dumadami na naman ang mga extra tall players sa big league. At kilalanin natin ng husto itong si Sean Paul Bradley. Isinilang siya noong March 22, 1972 at isa siyang German-American na dating professional player ng basketball na naglaro bilang center para sa Philadelphia 76ers, New Jersey Nets at Dallas Mavericks ng NBA. Isa siya sa pinakamataas na manlalaro sa kasaysayan ng NBA na may taas na 7'6". Ipinanganak siya sa Landstuhl, West Germany, habang ang kanyang pamilya ay nakatalaga sa US Military Base Medical Facility. At lumaki siya sa Castledale, Utah. And he holds citizenship in both the United States and Germany. Naglaro si Bradley para sa Philadelphia 76ers mula 1993 to 1995. Pumasok si Bradley sa 1995 NBA Draft bilang isa sa most intriguing and highly debated prospects in the history of the NBA Draft. Supporters claim na ang kanyang tremendous size and surprising athleticism ay magbibigay daan sa kanya upang mangingibabaw sa liga. Ang mga kritiko naman ay nagtalo na magkakaroon siya ng problema sa NBA dahil sa kanyang payat na pangangatawan
at nakalista sa 235 pounds. Inilarawan siya ni Rick Butchers ng The Miami Heat Herald bilang rail thin at ang kanyang kakulangan sa kananasan na meron lamang isang season ng college basketball at sinundan ng 2 taong hiatus dahil sa kanyang church mission ay siyang malaking problema. Pero sa huli, siya ay na-draft ng Philadelphia 76ers bilang second overall pick pagkatapos kay Chris Webber at bago kay Penny Hardaway. Given the novelty of a 7'6" center playing for the 76ers, Bradley was issued jersey number 76. Para sa karamihan ng kanyang karera, si Bradley ay inconsistent sa kanyang scoring at pag-rebound. Ngunit palaging mahusay siya sa pag-block ng mga tira. Sa kanyang unang season sa NBA, nag-average siya ng 10.3 points, 6.2 rebounds, and 3 blocks bawat laro. Sapat na upang makuha niya ang NBA All-Rookie Second Team Honors. At naglaro din siya para sa New Jersey Nets mula 1995 to 1997. Sa kabila ng mga highlights na ito, patuloy na nagbigay ng pagkalito at pagkabigo si Bradley sa Philadelphia dahil sa kanyang hindi pare-parehong laro. Pagkatapos ng 12 games sa kanyang ikatlong season, tinrade ng 76ers si Shawn Bradley sa New Jersey Nets kapalit ni Derek Coleman at naglaro siya para sa Dallas Mavericks from 1997 to 2005. Si Bradley ay tumanggap ng isa pang fresh start sa isang bagong franchise sa pagtaas ng kanyang playing time. Sa paglalaro niya sa Dallas, nakamit ni Bradley ang ilan sa mga pinakamahusay na numero sa kanyang karera sa isang laro laban ng Los Angeles Clippers. Naitala niya ang kanyang career high na 32 points, ang pinakamarami para sa isang center sa kasaysayan ng Dallas Mavericks franchise. Naging ika-5 NBA player rin itong si Bradley na nag-record ng hindi bababa sa 20 points, 20 rebounds at 10 blocks sa isang laro. At siya ang unang gumawa nito mula sa bench. Ang mga nakaraang manlalaro na nag-record ng 20-20-10 sa points, rebounds at blocks ay sina Kareem Abdul-Jabbar, Elvin Hayes, Hakeem Olajuwon at Shaquille O'Neal. Tinapos ni Shawn Bradley ang taon na may team record na 214 block shots, ang kanyang average na 3.3 bawat laro na pumangatlo sa NBA. Naglaro si Bradley ng kanyang karagdagang 7 seasons sa liga na nanatiling kasama niya ang Dallas Mavericks hanggang sa kanyang pagretiro noong 2005. At sa panahong yon, unti-unting bumaba ang kanyang playing time at ang pangunahing dahilan ay ang kanyang mga injury at ang patuloy na pagbabago ng mga lineup at rotation ng koponan ni Coach Don Nelson. Nakipagkompetensya rin si Bradley sa international stage para sa Germany. Siya at ang kanyang kasamang manlalaro sa Dallas Mavericks na si Dirk Nowitzki ay miyembro ng German National Basketball Team na nagtapos ng ika-4 na pwesto sa Eurobasket 2001 sa Turkey. At pagkatapos sa kanyang pagretiro bilang manlalaro, naging aktibo si Shawn Bradley sa West Ridge Academy, a co-educational private school for at-risk youths in West Jordan, Utah.